Ready in action in 3, 2, 1. Sigaw ng isa sa mga direktor sa shooting ng bagong teleserye na kanilang ginagawa. Wait! Nasaan na yung PA ko? Sigaw ng isang dalagang may ubod ng ganda. Pero kasuklam-suklam para sa iba ang kanyang ugali. Siya si Jamaica Florencio o mas kilala bilang Jam. Isang babaeng biglang sumikat na artista ng dahil sa galing nitong sumayaw. Pero sa pag-arte niya ay maraming may ayaw sa kanya. Hindi daw siya bagay at wala siyang talento sa pag-arte. Nasa kalagitnaan sila ngayon ng shooting. May lumapit na isang babaeng staff kay Jamaica. Sabay sabing, Miss Jamaica, ikaw na raw pong susunod sa isasalang. Maghanda na daw po kayo. Pinapasabi po ni Direk. Nito sabay alis. Kasalukuyan kasi ngayon na nagpaparetouch ng makeup sa kanyang Becky na makeup artist. Napairap na lamang si Jamaica. Nasaan na ba kasi yung personal assistant ko? Kanina ko pa siya gustong makausap. Nasaan na ba yun? Saan na naman siya nagsususuot? Puset naman oh. Kapag talaga ako niinis, mawawalan talaga siya ng trabaho. Sinasabi ko na nga ba eh. Nasa una lang yun magaling. Wala talagang kwentang mag-recommend si Marian eh. Kakainis, nakakabwisit. Sumabat ang makeup artist sa Jamaica na si Rain. Hindi ba't best friend nyo yun, Madam Jam? Best friend ko nga siya. Best friend na panay mga walang kwentang binibigay sa akin ng mga personal assistant. Okay naman po yung personal assistant yung ngayon, Madam Jam. Ano po bang problema sa bago? Anong problema sa kanya? Look, wala siya ngayon dito sa set. Kailangan na kailangan ko pa naman siya dito. Nasaan ba kasi yun? Yung bag ko, yung kailangan kong phone, nasa kanya rin. Yan ang problema sa kanya. Kapag kailangan na kailangan siya, doon siya nawawala na parang bula. Tawagan niyo kaya, madam, para malaman niyo kung nasan siya. Kanina ko pa kinukontak, wala talaga eh. What if tanggalin ko na lang siya at palitan ko siya ng gay personal assistant? Ay, bet madam, gusto ko yung idea mo na yan. Mas better ba kung gay na lang kaysa babae? Sa tingin ko, depende eh. May mga attitude kasi ng mga gay. Meron naman yung simple lang at sobrang bait. Tapos mga kalug rin yung iba. Sige. Try mo nga ako hanapan ng gay na personal assistant. Yung mapagkakatiwalaan ko ah. Sige, madam. Pero, paano yung personal assistant yung ngayon? Hayaan mo na siya. Ako na bahala sa kanya. Sige po. Kaunting retouch pa tayo sa powder. Then, ayan na. Ready ka na ulit sumapak. Madam. Nitong si Rain at napapalakpak pa. Thanks, Rain. Kaya sobrang mahal na mahal kita eh. You're always there for me. Nakangiting tugon ni Jamaica sa kanyang makeup artist. Saktong pagtayo ni Jam ay siya namang tawag sa kanya na direktor. Ilang minuto lang naman ang ginawa nilang part ng next project nila Jam. Maya-maya pa'y natapos na rin sila sa pag-shoot ng ibang scenes. Bumalik na rin si Jamaica sa kanyang kondo para magpahinga. Samantala sa isang tahimik na barangay, may isang binatilyo na naghahanap ng mapagkakakitaan at trabaho. Ang hirap naman maghanap ng trabaho sa panahon ngayon. Ang init-init. Tapos wala naman pala akong mapapala. Ang baba pa ng sweldo monthly. Kaya naghihirap ang bansang Pilipinas eh. Ang mahal ng mga bilihin. Ang liit ng pagpapasahod. Hindi ko naman nilalahat pero meron talaga sobrang kuripot ng mga amo. Ay. Reklamo ng binatilyo na si Kyler Estepan. Habang pauwi siya galing sa isang tindahan. Bumili kasi ito ng kanyang ulam at pumunta siya ngayon sa tinutuluyan niyang apartment. Habang nagyalakad si Kyler ay biglang tumunog ang kanyang telepono. Kaya agad niya itong sinagot nang malaman niya na kaibigan niya ang tumatawag. Hello, Tol! Kumusta? Bungad ni Kyler sa kaibigan niya sa kabilang linya. Baka, Tol, akala mo naman straight ako lalaki. Baka nakakalimutan mong syokla ako, bading ako, Kyler. Ano ba, kairita ka? Nitong kaibigan na gay ni Kyler. Siya si Rodelio, o mas kilala bilang Rain.
ng karamihang nakakakilala sa kanya, lalo na ng mga sikat na artista. Dating makeup artist kasi ng ate ni Kyler si Rain, noong sikat pa itong artista kaya close sila ni Kyler. Balik tayo sa usapan nila Kyler. Mahinang natawa si Kyler nang dahil sa naging reaksyon ni Rain. Kala mo talaga walang itlog no? Baliw ka talaga. Siya pala, bakit ba napatawag ka? Naghahanap yung amo ko ng gay na personal assistant niya. Ano? Napatusin mo ba? Mataas sa sweldo, sayang naman kung sa iba mapupunta. Eh, hindi naman ako bading katulad mo, Rodelio. Ayoko niyan eh. Iba na lang na trabaho. Wow ha? Baka Rodelio, no? Kaltukan kita dyan pag uwi ko. Sus, huwag ka nang umuwi. Diyan ka na lang daw, sabi ng nanay mo. Decision ka. Pero seryoso, take this opportunity, Kyler. Since dati ka naman bading, kaya mo na to. Baliw, hindi ako bading. Pinagsasasabi mo. Manahimik ka, susupal pa lang kita ng talong, Kyler. Akala mo talaga hindi sumubo ng ice trap, no? Tagil-tigilan mo ako, Kyler. Kilalang kilala ko buong pagkatao mo. Silayas ako noon. Pero noon yun. Kasi, di ba? Straight na ako ngayon. Ano ba yan? Straight ka dyan. Straight yung buhok mo pero ikaw, hindi. Kilalang kilala kita sis. Wag ako. Ewan ko sa'yo. Pag-isipan mo mabuti itong offer. It's your time to shine sis. Tama na nga kakasis mo. Hindi nga kasi ako bading eh. Kulit mo naman. Basta sayang din to. Malaki ang sweldo rito. Hindi ka malulugay kung papatusin mo. Kaya kung ako sa'yo, try mo na. Since kaya mo naman maging bading kasi nga dati ka naman bading, madali na lang sa'yo to. Sige, pag-iisipan ko muna. Sige, bay na nga pala, may gagawin pa ako eh. Sige. Bye, Rain. Nang matapos ang usapan ni na Kyler at Rain, ay nagpatuloy na sa paglalakad si Kyler pauwi sa kanyang apartment. Pag-uwi niya, ay agad siyang pumasok at naganda ng paglalagyan sa kanyang nabiling ulam. Matapos iyon ay kumain na siya. Habang kumakain ito, biglang sumagi sa kanyang isipan ang sinabi ni Rain kanina. Kaya napaisip siya. Sino bang magiging amo ko kung sakaling pumayag ako sa open ni Rain? Wait, yung umagaw sa role ng ate ko, yung client niya ngayon sa pagkakalam ko eh. Kung siyang magiging amo ko, papayag talaga ako. Gusto kong gumante sa kung anong ginawa niya at ng mga fans niya sa karir ng ate ko. Hindi ako papayag na sumaya na lang siya habang ini-enjoy niya at tagumpay dapat ng ate ko. Ay, bahala na nga. Kaya ko naman siguro yung lahat ng ipapagawa niyo sa akin. Ani ni Kyler na para bang may ibang kausap. Nagpatuloy siya sa pagkain hanggang siya ay tuluyan ng matapos. Sa ngayon, siya ay nasa commercial set ng isang local brand. Siya ang bagong ambassador nito. Ilang oras rin ang ginugol ng videographer pati na si Jamaica para lang sa magandang resulta ng bagong commercial ni Jam. Hello, madam. Bati ni Rain kay Cham at ito'y lumapit sa kanya. Nginitian niya lang ang kanyang makeup artist bilang tugon. Madam, good news to. At ano namang good news yan? Kunot noo, natanong ni Jam. May kilala po kung pwedeng maging personal assistant nyo. Don't worry, madam. Mabait yon. Sa tingin ko, magkakasundo kayong dalawa. Sigurado ka dyan, ha? Kapag hindi ko naasahan yan, ikaw ang malalagot sa akin. Maliwanag ba? Madam, alam ko naman po yun. Maaasahan po talaga itong kakilala ko. Tsaka mabait to, pogi pa. Pogi? Akala ko ba gay ang kukunin natin na magiging PA ko? Oo nga po. Gay na pogi siya, madam. Ganun ba? Yes, madam. Ano, madam? Kukunin ko na ba siya? Magpakita siya sa akin at magpasa siya ng information niya sa email address ko. Noted, madam. Sasabihin ko po siya mamaya kapag dumaan ako sa tapat ng bahay nila. Sige. At nang makapag-umpisa na siya kaagad, kinabukasan. Yes po, madam. Good. Nang matapos na ang usapan ni Rain at Cham,
Umuwi ng kondo niya si Jam, gamit ang kotse niyang kulay itim. May kabagalan ng kanyang pagpapatakbo rito, hanggang sa may nadaanan siyang isang fast food chain. Ano bang masarap bilhin? Spaghetti ba? Burger, fries, coke, float, pati sa pagpili ng pagkain, stress ako. Burger na lang. Singhal ni Jam, habang nakahawak ang kanyang mga kamay sa kanyang magkabilang sentido at minamasahe ito. Imbes na pumasok pa sa loob ng fast food chain si Jam, nag-drive-thru na lang siya. Nang mabayaran na niya at makuha ang kanyang order, agad na niya itong kinain. May kasama na rin kasing inumin ng order niyang burger, kaya hindi niya kinailangan pang bumili ng maiinom. Habang kumakain, napapikit na lamang siya habang nilalasap ng kanyang kinakain. Grabe, ang sarap talaga ng pagkain sa McDonald's. Walang pinagbago. Ganun na ganun pa rin ang lasa ng burger nila. Sulit na sulit talaga ang pinabayad ko kapag ako talaga ang nag-boyfriend. Dito ko siya dadalhin. Dito kami laging kakain at magde-date. Bulong ni Jam habang siya ay patuloy na kumakain. Nang matapos siyang kumain, nagpatuloy siya sa pagmamaneho. Ilang sandali pa, ay nakarating na siya sa building kung nasaan nandoon ang condo unit niya. May parking lot ang building. Mamahaling condo unit kasi iyon, kaya may parking lot. Ay, oras na para magpahinga ako. Ang dami nangyari sa akin itong mga nakaraang araw. Diyos ko, hindi ako makapili, hindi ako makakain na maayos. Ang daming commercial na need shoot, iba't ibang brands. Meron pa palang isang pelikula at isang telenovela. Ang dami kailangan gawin. Ang hirap naman maging bilyonaryo dito sa bansang Pilipinas. Grabe talaga. Reklamo ni Jam habang nakakulot ang kanyang noo. Pagpasok niya ng kanyang kondo, ibinagsak na lamang niya ang kanyang katawan sa kama nang dahil sa sobrang pagod niya. Maya-maya pa'y nakatulog siya nang hindi na niya namamalayan. 2 oras siyang nakatulog. Pagising niya gabi na. Hapon na kasi nang matapos ang shooting nila ng commercial. Ngayon ay hindi pa siya nakakakain ng hapunan. Tinatamad siyang bumaba para bumili ng makakain kaya nag-order na lamang siya. Habang hinihintay niya ang kanyang order, tinawagan niya muna ang kanyang matalik na kaibigan. Si Kiara, ang best friend niya simula noong nasa high school pa lang sila. Hello, Kiara? Paniwala ni Jam sa kabilang linya. Sumagot naman agad si Kiara. Oh, bakit? Wala ka na namang magawa, no? Gaga, gusto ko sana mag-beach. No need na. Isa ka ng beach. Oh, anong connect? Hindi mo na need mag-beach kasi isa ka ng beach, hindi magets? Hindi. Ang corny kasi ng jokes mo eh. Ang hinhin mo pati, kaya hindi ko magets. Ayan, kaka-cellphone mo yan. Gaga, ano namang connect ng cellphone sa usapan? Mula? Ewan ko sa'yo, corny mo talaga. Pero, may bala ka talaga mag-beach? Ulit-ulit? Sino kasama mo? Ikaw malamang. Ba't pa ayoko? Hindi ka pwedeng tumanggi sa akin, dadalhin ko lahat ng paborito mo. Ayaw ka pa ba? Oo, busy ako sa live lab ko eh. Sige na, asikasuhin ko pa yung bebe ko. What? Bebe mo? Oo, bebe ko. Mahinang natawa si Jam sa kabilang linya sabay sabing, Yak! Nakakairita ka pala ma-in love. Sumagot naman si Kiara. Ay, wow, ganyan nasasabi mo kasi wala kang love life. Kung mag-asawa ka na kaya? Tss, utot mo. Mahinang natawa si Kiara mula sa kabilang linya. Baka mas maaga ka pa nga mag-asawa sa akin eh. Alam mo, nagsisisi talaga ako na tinawagan kita. Bakit kasi ako yung tinawagan mo? Ang akala ko kasi maaaya kitang bruwa ka. Yun pala, lumalablib ka na dyan. Ayokong tumadandala, kagaya mo, no?
Kaya kung maaari, may ikasal na ako. Pagkatapos nilang mag-usap, iniligay na lamang ni Jam ang kanyang cellphone sa ibabaw ng kanyang small cabinet na nasa tapat ng kanyang headboard. Saka naiga sa kanyang kama. Ilang sandali pa ay dumating na ang in-order niyang pagkain. Kinuha niya iyon at agad na kinain sa dining area niya. Nang matapos kumain, nagpantok lang siya sa pamamagitan ng pagbabasa ng libro. Nang makaramdam na siya ng antok, ay agad na niyang ipinikit ang kanyang mga mata at mahimbing na natulog. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Maaga rin siyang nakarating sa set. Pagdating niya doon, may nakita siyang kausap ng makeup artist niyang isang lalaki. Kaya nilapitan niya ang mga ito. Anong meron? Bungad na tanong ni Jam sa mga ito. Humarap si Rain na makeup artist sa Jam at ang lalaki kay Jam. Ngumiti si Rain. Hello madam, I want you to meet your first KPA. Masiglang sabi ni Rain sabay gawi ng kanyang kanang kamay sa lalaking kasama nito. Sino siya? Maikling tanong ni Jam. Tumingin si Rain sa binata saka binalik ang tingin kay Jam. He's Kyler or also known by Kyla. Siya yung sinasabi ko sa iyo. Magandang records ito, madam. Masaya ang pagpapakilala ni Rain sa kausap niya. Ngumiti ang binata. Hello, ma'am. Bati ng binatilyo kay Jam na parang babae talaga ang tinig nito. Nagawi ang tingin ni Jam kay Kyler o mas kilala bilang Kyla. Hello, Kyla. Ang pogi mo sana kung hindi ka bading, pero sige, okay ka na? Ikaw na ang bagong personal assistant ko. Sasama ka sa akin kapag magte-take na. Pakidala ng minipad ko. Pati na yung bag ko. Isa lang ang ayoko ha. Ayoko na laging wala kapag kailangan kita. Sana laging kailangan ako kasi walang halaga para sa kanya. Kidding! Pagbibiro ni Kyla. Kung naging straight ka sana, ako magpapadama sa'yo ng halaga mo. Hirit naman ni Jam, dahilan parang mapatingin si Rin at Kyla sa kanya. Joke po ba yun? Gulat na tanong ni Kyla habang titig na titig kay Jam. Oh, hindi ba mukhang joke? Tsaka imposible mangyari yun kasi bading ka. Lalaki ang gusto mo at hindi babae, tama? Ani Jam. Tumango si Kyla. Yes naman. Ma'am, tumpak ka dyan. Tugon niya sabay umakto na kunwari ay nagahawi sa buhok sa likod ng tenga. Natawa na lamang ng bahagya si Jam. I like you. Nanlaki ang mata ni Kyla. Ma'am? You like me, ma'am? Hindi po ako para sa tilapia. Muling natawa si Jam. Nah, it's not like what you're thinking. Ang ibig sabihin, gusto kita bilang PA ko. Ang kalig mo kasi, piling ko, madali tayo magkakasundo. Nang dahil sa narinig ni Kyla, napangiti na lamang siya. Yes, ma'am, of course. Madali tayong magkakasundo at saka hindi ako mahirap na kausap. Isang tawag nyo lang, agad akong tatalima. Okay, mabuti na kung gano'n at nagkakaliwanagan tayo. So ngayon na po ang official date ng pagsisimula ko sa inyo bilang personal assistant nyo. Yes? Hindi ba nasabi sa inyo, Rain? Hindi po. Ibinaling ni Jam ang kanyang tingin sa kanyang makeup artist. Rain, I told you to mention it to someone na mahahanap mo, hindi ba? Sorry, madam, nalimutan ko eh. Sagot ni Rain sabay kamot ng ulo. Hindi bale na. Huwag na natin nalalahanin yun. Ani Jam. Bumaling ng tingin si Jam kay Kyla. Tara na, sasalang na ako sa shoot. Kailangan ko ng alalay. Pakidala ng bag ko at ng minipan ko. Bilin ni Jam kay Kyla sabay alis nito sa tent na pinagtutuluyan nila sa set. Ilang shoot rin ang kinuhanan kay Jam bago sila magpahinga. Kaya bumalik na sina Jam sa tent nila kasama na si Kyla. Habang nagpapahinga, may ilang naging katalungan si Jam kay Kyla na agad naman sinagot nito. Kyla? Panimulang tanong ni Jam kay Kyla. Yes, ma'am.
Ilang years ka nagtatrabaho bilang sekretary? Mga more than 3 to 5 years na rin po, ma'am. Bakit po? Wala naman. Nakita ko lang sa application letter mo. Ang tagal mo na palang nagtatrabaho bilang sekretary? Sa iba't ibang kumpanya ba yon? Opo, ma'am. Iba't ibang tao po at iba't iba na rin ang ugali nila. Kailan ka nagsimulang pumasok bilang isang sekretary? Mga nasa 21 years old po ako nung nagumpisa akong magtrabaho bilang sekretary. Pero bakit mo iniwan ang pagiging sekretary mo noon tapos pumasok ka bilang isang personal assistant? Nang dahil sa naging tanong ni Jam, biglang nagiba ang naging reaksyon ni Laika. Pumasok po kasi ako bilang artista. Ang ate ko at ako ang naging personal assistant niya. Nanlaki ang mga mata ni Jam na dahil sa nalaman. Oh! Anong screen name niya? Uminto na po siya, ma'am. Ah, akala ko. Active pa siya sa showbiz. I wanna meet her para sabihin na masayahin tao ang kapatid niya. I tell her that she's lucky to have a brother like you. What I mean is, a younger sister. Gay ka nga pala. Salamat po, Ma'am Cham. No worries, mukha ka namang mabait at mapagkakatiwalaan, kaya I'm so lucky to have a personal assistant like you. Baka may tatanong pa po kayo? Paano mo nakilala si Rain? Si Rain po, si Ma'am Shireen. Dati po siyang makeup artist ng ate ko since noong nalaman niyang hinihinto na sa pag-artista si ate, iba na naging client niya. Ganun ba? Si ate mo nga pala. Ano na trabaho niya ngayon? Simula nung huminto siya sa showbiz, naging miserable ang buhay niya. Ngayon, nasa bahay na lang po siya. Pwede ko ba siyang mabisita? Bakit niyo po siya bibisitahin? Para saan, ma'am? Huwag na po kayong magsayang ng oras para lang mabisita ang kapatid ko. Marami po kayong kailangan tapusin projects at commercial shootings. Mas mahalaga po yun kaysa mabisita lang ang kalagayan ng kapatid ko. Huwag kang hoy, girl. Titingnan ko lang kung kilala ko na nga siya dati pa. Yung ate mo na sinabi mong nag-quit na sa showbiz. Gusto ko siya makilala. Baka hindi rin po siya pumayag kasi kapag nakakita siya ng mga artista, bigla na lang po mag-iiba ang timple ng mood niya. O kaya naman po ay bigla siyang iiyak. Ah, ganun ba? Sayang naman, interesado pa naman ako makilala siya. Baka makumbinsi ko siyang bumalik sa showbiz. Hindi ko lang po alam kung babalik pa po siya. Pero mukhang hindi naman na po. Kasi ilang taon na rin po simula nung naglaho siya sa industriya. Kaya baka hindi rin po siya bumalik. Sayang naman, if ever na bumalik pa naman siya, pwede ko siyang ayain na maging katrabaho sa isang drama series. Okay po yung offer niyo, ang kaso, kung may balak pa po ba ang ate ko na bumalik sa showbiz? Hmm, yan lang. Nakakahinayang kasi. Baka dati sobrang sikat niya pa. Nakakahinayang yung career na binitawan niya. Ano ba ang naging dahilan kung bakit siya umalis sa industriya? Hindi ko na po pwedeng sabihin eh. Tsaka ayaw ko na pong balikan. Naaawa po kasi talaga ako sa ate ko nung mga panahon na nangyari yung dahilan na yun. Kaya siya tumigil sa karir niya dati. Ah, sorry. Masyado na yata ako nagiging palatanong. Pasensya na. Curious lang talaga kasi ako. Naiintindihan naman po kita, ma'am. Pasensya na po kung hindi ko po pwedeng sabihin, ha? Ayos lang yan, girl. Sumobra rin naman ako kakatanong. Hmm, siya nga pala. Sumama ka sa akin mamaya. Sabay tayo mag-dinner. Dito tayo sa set magla-lunch eh. Since wala naman akong kasamang kumain, ikaw na lang ang kasama ko. Gay ka naman eh. Wala namang mali siya kung samahan mo akong kumain, hindi ba? Po? Mm. Nakakahiya naman po, ma'am. Wag na po. Sa apartment ko na lang po ako kakain ng hapunan. Kung ayoko, sige na kasi. Samahan mo na ako. Ikaw na nga lang ang kasama ko eh. Huwag na choosy. Pero wala po akong pera. Baka po sa mamahaling restaurant po tayo pumunta eh. Kulang po budget ko, ma'am. Kayo na lang po. Hindi naman kita pagkagastosan ng pera mo. Ililibre naman kita eh.
Pero kahit na po, nakakaya po kasi. Huwag ka na mahiya. Si Rain nga, nasali na sa akin eh. Kaya masanay ka na rin. Bakit po ang bait niya sa akin? Tapos sa iba naman, ang image niyo eh, napakasablado niyo daw po. Hayaan mo na sila, Kyla. Mga wala kasing kwento yung mga yon. Sinasabi lang nila yon para sirain ang pangalan ko sa iba. Balita ko nga raw po may naging issue po kayo ng dalawang artista. Totoo po ba yun? Bumuntong hininga ng malalim sa Jam at umiwas na tingin kay Kyla nang dahil sa tanong nito bago siya sumagot. Oo, totoo yun. Bakit daw po? Ano po ba nangyari noon at umabot sa pagkakaroon yun ng issue ng artistang yun? Tanong muli ni Kyla. Umayos ng upo si Jam. Ganito kasi yun. Dati kasi noong nagsimula pa lang ako, may isang artistang sobrang sikat noon na may katandaan sa akin ng 3 taon. Hanggang sa na-discover ako ng mga tao. Kasama na ng ibang fans niya. Ang alam ko dati yung kalahati ng bilang ng fans niya nakianib sa fandom ko. And I didn't expect it to happen. Hindi ko rin alam na bigla na lang makipag-away yung ibang fans ko sa mga fans niya. Paliwanag ni Jam. Sure po kayong walang kaalam-alam? Itong mukha ba na to? Mukhang sinungaling? Hindi ako nagsisinungaling, Kyla. Ang lahat ng ito, kagagawa nito ng mga magulang ko. Sila ang may gustong mag-artista ako kahit na ayoko naman. Sila ang nasa likod ng issue noon. Huwag ka nalang maingay dahil malalagot ako sa mga magulang ko kapag nalaman nila ang sekretong yun. Narinig ko rin kasi silang nag-uusap na dalawa about sa issue. Yung goal nila na dapat akong sumikat. Nako, ang hanga ng lahat. Na ako dapat ang tinitingala ng lahat. Na siya namang nagtagumpay bilang plano nila. Ang lupit naman nila, Mi. Hindi ba sila naawa sa tao na wala ng trabaho ng dahil lang sa ginawa nila? Walang awa mga magulang ko kapag may mga gusto silang makuha. Lalong-lalo na ang frame. Kapag yan ang target nila, wala silang pakialam kung sino makakabanggaan nila. Kaya ang naiipit, walang iba kundi ako. Grabe naman sila, ma'am. Parang sila na nag-decide na kung ano ang magiging takbo ng karir mo sa future, ah. Bakit hindi ka kumontra, Mi? Wait lang. Paiba-iba ka ng tawag sa akin eh. Pero mas better yung Mi na pantawag mo sa akin para mas comfy ka kapag tinatawag mo ako. Sige, Mi. Yun na lang po. Good. Now, pupunta naman ako para sa another clip. Sumama ka na sa akin. May time na ako para mag-relax kasi hindi na ako tatanggap ng commercial. Pero sayang naman po yun, pera po yun eh. Girl, sinong matutuwa na babayaran ka sa maliit na halaga? Buti sana kung hindi ako sikat eh. Pero mahirap tumanggap ng offer ng iba, tsaka yung iba, tatawad pa sila ng ilang libo. Tapos kapag hindi nila nagustuhan, sila pa ang magrereklamo. Kaya nga sa susunod, hindi na ako tatanggap ng commercials. Ang buong team ang kawawa sa mga ganun na client. So, ano nga po ang balak nyo na yan pagkatapos nyo rito? Inaya ko yung best friend ko na mag-beach kami, kaso ayaw naman niya. If ever na pwede ka, ikaw na lang ang isasama ko. Para makapag-relax naman ako. Hindi na lang puro trabaho. Nakaka-stress rin kasi. Baka po sa mamahaling beach. Hindi girl, ililibre na kita. Ako nagaya eh, kaya wala kang babayaran ni piso. Ganun po ba? Sige, sige po. Kung yan po ang gusto nyo, sasama po ako. Ayan! May kasama na ako. Maganda ka na lang ng mga dadali mo sa Makalawa. Aalis tayo ng Manila. Maliwanag ba? Yes, me. Sobrang linaw kasi linaw ng kahihinatnan namin kung ginusto niya lang ako babalik. Eme! What's Eme? Ibig sabihin niya na joke lang. Bakit pati ibang words ay naiiba habang tumatanda ang bawat tao? Ano ba ang trend na yun? Ano yun? Pauso ng lahat? Hindi ko rin alam kung saan nakuha yung word na yun para ipalit sa joke ng ibang kabataan ngayon, Mi. Kapag baduy ka manlamit, sasabihin kang walang kang style o kaya naman ay jejimon. Kaya minsan naiisip ko na ang hirap din nagsabayan. True. Pero sa tingin ko kaya ko naman silang sabayan sa passion.
Doon lang talaga sa iba't ibang words na binabanggit nila, doon ako nahihirapan makasabay. Kalimutan na lang natin na nangyari, Mi. May stress ka lang dyan. Yes, mas nakakasakit pa ng ulo. Siya nga pala, mamaya kakain na tayo ng lunch. Anong oras na rin kasi? Sabay tayong kumain mamaya, ha? Sige, Mi. Sasamahan kitang kumain. Ganyan ang gusto ko. Yung hindi humihindi. Kapag inaya ko, sasama agad. Huwag ka mag-alala dahil sasagutin ko naman lahat ng magagastos natin eh. Thank you, Mom. You're so kind talaga. Gaga, sa'yo lang ako. What I mean is, sa'yo lang ako naging ganito. Alam ko naman kasing mapagkakatiwalaan ka. O siya, may mga pagkain na nakahain na yata sa table eh. Tara na! Anitong si Jamat na una nang pumunta sa pagkakainan nila habang nakaset. Sumunod na rin si Kyla kay Jam na lumabas ng tent. Nang makalabas na sila, sabay-sabay din silang kumain. Salo-salo ang lahat. Ilang minuto rin ang lumipas bago sila natapos kumain. Nang matapos silang kumain, itinuloy nila ang shooting. Hanggang sa matapos na ito ng tuluyan. Pagkatapos ng shooting, sabay na lumabas ang tatlo. Si Jam, si Kyla at si Rain. Sumakay na si Jam sa kanyang kotse. Kasama niya si Kyla, pumunta sila ng isang restaurant at doon sabay na kumain. Nang matapos kumain, napagdesisyonan nilang umuwi na. Sinabi ni Jam na si Kyla ang maghahatid sa kanya sa kondo niya. Hindi siya makapagmaneho dahil masyado na siyang pagod. Nang makarating na sila sa building, kung nasaan nandito ang condo unit na Jam. Kyla! Tawag ni Jam kay Kyla. Napalingon si Kyla. Yes, me? Saan ka umuwi? Sa apartment, me? Bakit? Gusto mong sa tapat ka na lang ng kondo ko? Bakante naman yata yun eh. Para kapag may kailangan ako, agad kitang mapupuntahan. Okay lang ba sa'yo? Pero wala po akong pambayad ng kondo. Okay na po ako sa apartment. Ako na bahala sa bayad ng kondo mo. Or kung okay lang sa'yo, sa kondo ko na lang tayo. Po? Gay ka naman. Hindi mo naman tipo mga gaya ko, hindi ba? Ayoko po, Mi. Hindi ko po makikerry na makishare na room sa inyo. Bakit naman? Oo nga, tsokla ako, pero may manoy pa rin po ako. Ayoko kasi baka machismis pa tayo ng paparazzi. Malalagot ako sa mga boylets ko. Shit, wag po, bata pa po ako. Natawa na lamang si Jam. Kahit kailan talaga, napakakalugmong tao. Sige, kung ayaw mo sa kondo ko, sa kabilang kondo ka na lang. Okay lang ba sa'yo? Wala kang babayaran, promise. Ako nang bahala sa bayarin sa kondo mo. Ang kailangan mo lang, i-provide ang pagkain mo tsaka damit mo. Well, kung damit lang, pwede kitang pahiramin since pababae rin naman ang mga tipo mong damit. Pahihiramin na lang kita. O kaya naman, pahihingan kita ng mga hindi ko ginagamit. Me, may mga sarili akong damit. Kahit wag mo na akong pahingian ng damit mo, baka sabihin na sumisip-sip ako sa'yo. Baka may magselos ng mga pants mo at tatakihin ako ha. May ayoko ng ganun. Natawa ng bahagya si Jam. Hindi naman ako papayag na atakihan ka ng mga pants ko. Siguro yung mga toxic pants lang. Hindi mo ba pinagsasabihan yung mga pants mo, Mi? Minsan lang. Pero kapag mapilit sila, hinahayaan ko na sila sa mga gusto nilang gawin. Hindi mo ba naisip, Mi? Na ano? Na baka may atakihin silang ibang inosenteng tao nang dahil sa sobrang pag-idolize nila sa'yo? Kapag makulit at matigas ang ulo nila, hinahayaan ko na. Tinatry ko naman na pagsabihan sila. Pero may matigas talaga na ulo na kumakalaban ng ibang fandom kahit na aware naman sila na hindi mabuti yung ganon. Alam kong may naging issue ako dito na dahil sa kanila. May siniraan silang artista. Nagulat ako nung nag-trending yung mga pinaggagawa nila. Anong naging reaction mo nung nangyari yun, Mi? Sinabi ko na wala akong kinalaman sa mga pinaggagawa ng ibang fans. Pero, isinasali pa rin nila ang pangalan ko noon.
Kaya hinayaan ko na. Kahit naman pagbawalan ko ng pagbawalan yung mga toxic, di pa rin sila magpapatinag. Desisyon na nila yun eh. Kahit pagsabihan ko sila, nakikipag-away pa rin sila sa mga fandom na tahimik lang. Maya-maya pati name ko trending na lang dahil sa kanila. Mahirap po mo maging sikat na may mga toxic fans. Kita mo naman sa reaction ko, hindi ba? Sobrang hirap na may mga fans na may hilig sa gulo. Kaya kung sa tingin ng iba na wala akong ginagawa para pigilan mga toxic fans, hindi lang nila alam na wala akong alam sa iba't ibang paggagawa nila. Na sinusubukan ko naman silang patigilin na dahil may mga nasasaktan ng mga artista. Pero parang wala silang naririnig. Huwag mo nila silang pansinin, Mi. Pero naaawa rin ako sa mga artista na inaatake nila. Paswerte rin po kayo kasi sa inyo sila kumampi. Pero maling-mali ang ginagawa nila para lang umangat ang pangalan mo sa industriyang pinasok ko. Yan lang kasi ang problema. Maling-mali nga po sila, Mi. Hindi na sila napipigilan ng hinahangaan nila. Patuloy pa rin sila sa pangungupal ng ibang artista. Siya nga pala, Kayla. Yes, Mi. Maaga tayo sa outing natin, ha? Anong oras, Mi? Basta kapag ginato kita sa kondo mo, dapat kasing ka na. Tutulungan mo pa ako maghanda ng mga dadalhin ko. Hindi kasi ako makakapag-ayos ng ako lang mag-isa. Maliwanag ba? Noted, Me. Pero uuwi muna ako ng apartment. Kukunin ko yung mga gamit ko doon. Gusto mo bang gamitin na lang yung kotse ko? Para hindi ka na mahirapan pa sa pagbalik at pag-alis mo. Magko-commute ka pa kasi. Matatagalan ka lang bumalik, lalo na kung may traffic. Mas matatagalan ka. Saglit lang ako, Mi. Mga damit ko lang naman ang kukunin ko eh. Tapos yung iba kong gamit sa katawan. Sige, sige, pero gamitin mo na yung kotse ko para mas madali ka makabalik. Huwag na matigas ang ulo, okay? Yes, Me. Noted. Nang matapos ang usapan ng dalawa, dali-dali nang umalis si Kyla para magakot ng kanyang mga gamit sa kanyang apartment. Para madala na rin ang lahat ng ito sa kanyang tutuluyang condo unit. Mabilis siyang nakarating sa kanyang dating tinutuluyang apartment. Agad siyang bumaba ng kotse at pumasok sa loob ng kanyang apartment. Kinuha niya sa ginagamit niyang cabinet doon ang lahat ng kanyang mga gamit. Inilagay niya sa kanyang maleta ang lahat ng naroon. Kinuha na rin niya ang iba pa niyang gamit na nakalagay sa isang bag na mahaba sumakay ng kotse. Bitbit na lahat ng kanyang mga gamit. Nang maikarga na niya ang lahat ng mga kailangan niya, pumasok na siya ng kotse at pinaandar ito ng may kabilisan. Madaling nakarating si Kyla sa building kung nasa ng condo unit nila ni Jam. Nang may park na niya ang sasakyan ng kanyang amo, agad siyang nagakot ng mga gamit niya at sumakay ng elevator. Dala-dala ang mga iyon. Ibinalik ni Kyla ang panlalaki ng boses nang makapasok na siya ng elevator. Siya na muna ngayon si Kyler. Ang dami ko palang mga gamit. Bigat tuloy. Nakakapagod naman. Kung hindi lang talaga, mahalaga yung trabaho ko, yung gagawin ko. Kung bakit ko pinasok ang trabahong to. Kahit na totoo, ayaw ko. Hindi naman talaga dapat ko itong gawin. Reklamo ni Kyler na para bang may iba siyang kausap. Ilang sandali pa ay narating na rin sa wakas si Kyler sa palapag kung saan naroon ang condo unit nila ng amo niyang si Jam. Agad na nakarating si Kyler sa palapag kung saan matatagpuan ang condo ni Jam at ng magiging condo niya. Nang makarating na siya sa tapat ng condo ni Jam, tinawagan niya ito. Ibinalik ni Kyler ang pababaeng boses niya. Ma'am Jam, this is me, si Kyla to. Nandito na ako sa tapat ng kondo niyo, Mi. Babalik pa po ba ako sa baba para ibigay sa akin yung susi? Eh na, you don't need to. Wait lang pagbubuksan kita ng pinto. Iaabot ko sa iyo yung susi ng kondo mo. Thank you, Mi. Thank you so much. You're welcome. Para kasi hindi ka na mag-commute pa. Para lang umuwi sa apartment na pinagtutuluyan mo. Tsaka madali na lang kitang matatawag kapag kami kailangan ako. Sige, lalabas lang ako. Nasa banyo kasi ako eh. Magsha-shower pa lang ako. Namula ang mukha ni Kyla nang marinig ang sinabi ng kanyang amo.
Ibig sabihin ba doon ay nakatapos lang po kayo? Tanong nitong si Kyla. Yes, nakatapos lang ako. Wala naman Malaysia kasi nga, Becky ka naman, di ba? Pero po, magdamit po muna kayo, lalaki pa rin po ako. Naputol na lamang ang sinasabi ni Kyla nang biglang lumitaw sa kanyang harapan ang kanyang amo. Hello, darling. Biglang bati ni Cham kasabay ng pagbukas niya ng pinto ng kondo niya. Naabutan niyang nakangangalang si Kyla. Kaya natawa na lamang siya. Hoy, bakit bigla kang natulala dyan? This is your key. Now, pwede ka na magpahinga sa sarili mong kondo. Napakurap-kurap na lamang si Kyla. Piling niya ay nabuhay ng panandalian ang kanyang sariling bilang isang Kyler. At agad rin itong bumalik nang marinig niya ang mahihinang tawa ni Jam. Sige po, Mi. Pasok na po ako sa loob ng kondo. Maraming salamat po ulit, Mi. Anitong si Kyla. Tumango na lang bilang tugon si Jam at saka ito ngumiti. Na makapasok na ng loob ng kondo niya si Kyla, nakahinga na siya ng maluwag. Pwede na siyang maging malaya sa kung sino siya sa loob ng kondo niya. Hindi na niya kailangan pang magpanggap na bading siya. Siya na ngayon si Kyler. Sa wakas, di ko na kailangan magpanggap na bakla. Pwede na akong maging lalaking lalaki dito sa sarili kong kondo. Buti na lang at mabait yung babaeng yun at binigyan niya ako ng kondo. Tapos gusto niya pang ipasuot sa akin yung mga gamit niyang pambabae. No need eh. Di naman ako tunay na bakla eh. Lalaki ako. I'm just doing this with a purpose. Nitong si Kyler. Ibinagsak niya ang kanyang katawan sa kama. Nakatitig lang siya sa kisame habang nag-iisip-isip. Napag-isip-isip niya na hindi naman pala katulad ng nasa isip niya si Jam. Mali pala siya ng nasa isip sa katauhan ng dalaga. Ang buong akala ko, masama talaga siya. Ang buong akala ko, siya talaga ang namilit na palitan ng spot ang ate ko noon. Pero hindi pala. Sa buong araw na kasama ko siya, naramdaman ko na sobrang genuine yung tao. Hindi lang nakikita ng ibang tao yun. Kasi ang akala nila masungit at mataray si Ma'am Jamaica. Ang akala ko rin noon nung una, kasalanan niya talaga yung nangyari sa ate ko kaya nilayuan siya ng mga tao. Nakakainis talaga ang toxic fans eh. Sila pala ang dahilan kung bakit bigla na lang nagka-issue ang ate ko at nawalan ng fans. Sana makonsensya na ngayon yung gumawa ng issue at nagpakalat dun. Pansin ko rin na habang dumatagal si Ma'am Jam sa industriya, dumarami ang toxic fans niya. May mga fans rin na nanira sa kanya. Nag-aaway-away sila sa social media. Ay, buoy artista nga naman. Dugtong pa ni Kyler sa kanyang sinasabi. Ilang sandali pa ay nakaramdam na ng gutom si Kyler. Kaya napagdesisyonan niya na magpa-deliver na lang na makakain. Kasi tinatamad na rin siyang bumaba mula sa kondo. Nang maka-order na siya, inilibot na niya muna ang kanyang paningin sa buong condo unit niya na tinutuluyan. Maya-maya pa'y dumating na rin ang kanyang in-order. Agad niya itong kinuha at binayaran. Nang mabayaran na niya ay agad niya itong binuksan. May drinks na rin nakasama ang order niya. Kinabukasan kasi, magpapadeliver siya ng tubig dito sa loob ng condo niya bilang inumin. May water dispenser kasi rito na magagamit niya. Umupo na siya sa sopa at doon na kumain. Binuksan niya ang TV doon at namili ng mapapanood. Nang makapili na siya, nanood na siya habang kumakain ito. Napapapikit na lamang siya sa sarap ng kanyang kinakain. Buti na lang masarap akong pumili ng makakain. Budget friendly rin kasi. Buy one take one na rin siya. Sarap. Marami rin toppings. Ang sarap. Ano na kasi to? Fried rice with sisig sa ibabaw tapos may 4 na siomay pa. Tapos yung drinks ko, 1 bottle of water and 1 can of cola. Sulit na rin to. Kahit na simpleng pagkain lang, marami namang laman. Sabi nitong si Kyler habang hinahanap naman bawat subo niya na kinakain niya.
Nang matapos siyang kumain, ibinasura na niya ang lahat ng basura niya sa trash can niya na nasa kondo. May mga bagay kasi sa kondo na hindi na niya kailangan pang bilhin dahil libre na ang ibang mga bagay na naroon. Ang iba naman ay binibigay na ni Cham at hindi ito alam ni Kyler. Nang makapagpababa ng kinain si Kyler, nagilamos muna siya. May dala naman siyang sabon at mga shampoo. Pati ang toothbrush niya ay dala na niya. Kaya anytime pwede siyang maligo o maghilamos. Habang naghihilamos siya, napaisip siya sa dati niyang plano. Ipagpapatuloy ko pa ba ang plano? Kayong alam ko naman na ang puno at dulo ng lahat. Pati na ang tunay na may sala at may mali. What if? What if magpakalalaki na lang ako at ligawan ko si Ma'am Jam? Hindi. Hindi. Baka bawiin niya ang lahat ng ibinigay niya sa akin. Tsaka baka mag-iba ang pakikitungo niya sa akin. Magiging ganito na lang muna ako. Saka na lang ako aamin kapag ready na ako at kapag nakapag-ipon na ako. Sa ngayon, mag-iingat na muna ako. Baka mahuli niya ako nagpapanggap. Palalagot ako kung magkakataon. Ani Kyler na kanyang isipan habang titig na titig sa kanyang sarili na nasa harapan ng salamin na nasa banyo. Kinulo ni Kyler ang kanyang buhok. Ayos, makatulog na nga lang. Maaga pa ako bukas na magigising. May trabaho pa kami ni Ma'am Jam. Tama na ang kakaisip ng kung ano-ano. Aniya sabay labas na sa banyo. Kinuha niya ang tuwalya niya na nasa kanyang bag at siyang pinamunas niya sa kanyang katawan. Nang matapos siyang magpunas-punas, nahiga na agad siya sa kanyang kama at siya'y nahiga na. Hindi naman nagtagal ay dinapuan na agad siya ng antok. Lumipas ang ilang linggo na naging ganun ang takbo ng buhay ni Kyler at Cham. Naging maayos naman ang trabaho ni Kyler. Hanggang sumapit ang isang umaga, tanghali na siya nagising. Nabigla na lamang siya nang biglang bumukas ang pinto ng kondo ni Kyler. Good morning! Sigaw nang biglang pumasok na isang babae sa kondo ni Kyler. Napabalikwas si Kyler sa gulat. Agad siyang lumabas. Paglingon niya, nakita niya ang kanyang amo na masiglang pumasok sa kanyang kondo. Si Jam naman pala. Nanlaki na lamang ang mga mata ni Jam na makita ang kabuuang hubog ng katawan ni Kyler. Hanggang sa makarating ang kanyang mga paningin sa bubukol na boxer ni Kyler. Napalunok na lamang si Jam at napatalikod. Napatali na lamang si Kyler sabay hawak niya sa bumubukol sa kanyang boxer. Napansin niyo ni Kyler kaya agad-agad siyang pumasok ng kwarto at nagbihis. Nang makabihis na siya ng suot na pantulog, ay patakbo siyang bumalik sa kanyang kinatatayuan kanina. Pero wala na doon si Jam. Paglingon ni Kyler sa living room, nandoon si Jam at pinagmamasdan ng bawat sulok ng kondo. Nagawi ang tingin ni Jam kay Kyler kaya napangiti na lamang siya sa binata at nilapitan nito. Kaya si Kyler kanina ay naging Kyla na naman. Kyla, may tanong ako sa'yo. Anitong si Jam sabay ngisi. Kaya medyo kinabahan si Kyla. Ano po yun? Nauutal na tanong ni Kyla. Nasabukan mo na bang magmahal ng isang babae bago ka naging bading? Tanong nitong si Kyla. Nawala ang kaban na nararamdaman kanina ni Kyla. Ang akala niya ay mabubuking na siya. Kaya napabuntong hininga na lamang siya ng malalim bago sumagot. Opo, pero hindi po ako gusto ni girl eh. Kaya sabi ko noon, baka para talaga ako sa boylets. Kaya itinuloy ko na lang ang pagiging bading. Sumasali ka rin ba sa mga Miss K? Yung mga ganun ba na mga contest? Sumasali ka? Hindi po eh. Ano lang po ako simpleng bading. Hindi rin alam ng karamihan na bading ako. Kumbaga, ikaw lang ang nakakaalam at si Rain. Opo. Tapos po kayo. Pagkagalitan po kasi ako ng papa ko kapag nalaban yung bading ako. Pero tanggap ka ng mama mo at kapatid mo?
Tanggap po ako ni ate. Pero wala rin pong alam si mama about sa pagkatao ko. Ah, ganun ba? Yes, me. Bakit niyo po naitanong? Wala naman. Curious lang ako. Kasi what if nagpapakalalaki ka na lang tapos nakilala mo ako? Crush pa naman kita. Nang dahil sa narinig ni Kyla mula kay Cham, nagising ang pagiging Kyler niya na mula ang binata. Totoo po ba? Nauutal nitong tanong. Natawa na bahagya si Jam. Joke lang. Ito naman hindi mabiro. Tsaka, kahit naman magka-crush ako sa'yo, alam kong wala akong chance kasi nga, bading ka. Hindi mo ako magugustuhan kumbaga. Kasi nga may lawit ang gusto mo. Nagiba ang boses ni Kyla. Pinalitaw niya ang tunay niyang boses bilang si Kyler na siyang ikinagulat ni Jam. What if, hindi naman talaga ako bading? What if, lalaking lalaki talaga ako? What if, i-crush ba kita? May pag-asa ba ako? Sunod-sunod na tanong ni Kyler sabay ngisi. Nanlaki ang mga mata ni Jam. Ikaw ba talaga yan? Nauutal na tanong ng dalaga kay Kyler. Bumuntong hininga si Kyler. Sa tingin ko, kailangan mo nang malaman kung sino ako. I'm not Kyla. I'm Kyler talaga. Lalaking lalaki na umaasta lang na bading para mapalapit lang talaga sa'yo. Ang totoo niyan, hindi naman talaga yung trabaho yung pakay ko eh. Ikaw talaga ang gusto ng atensyon ko at hindi ang trabahong ibinigay mo. Kumunot ang noon ni Jam. Ano? Teka nga, ano ba talaga tong balak mo sa akin? At bakit ako ang pinupuntirya mo? Kasi nga, gusto ko kitang makilala pa. Gusto kitang makilala kasi gusto kong malaman kung totoo ba ang sinasabi nila tungkol sa'yo na masama ka. So nagpapanggap ka lang para makilala mo ko at mapatunayan mo kung ano talaga ang ugali ko? Oo, Miss Jam. Tama nga ang hula nyo. Ganun na nga ang pakay ko. Para mapatunayan ko rin sa sarili ko kung ikaw ba talaga ang may kagagawan kung bakit nasira sa industriya ang showbiz ng ate ko. Dahil kung oo, gagawa ako ng paraan para mapabagsak ka. Pero heto ako ngayon. Itinatrato mo ako ng tama at nararapat. Ang bunga kala ko kasi, katulad ka rin ng ibang artista na gagawin ng lahat para lang makuha nila ang gusto nila. Na kailangan nilang sirahan yung mas nakakaangat para lang mapunta sa kanila ang hinahangad nilang kasikatan. Ang akala ko nung una, ganun ka. Dahil nung nawala na sa larangan ng showbiz si ate, sumikat ka ng gusto. Natabunan mo ang pangalan ni ate. Nakuha mo ang kalahati ng bilang ng mga tagahanga niya. Sinirahan ng mga fans mo ang pagkatao ng ate ko. At yun ay kumalat. Simula noon, di na kinuha pang endorser si ate. Di wala nang pumapansin sa kanya matapos ang issue na yun. Paliwanag ni Kyler. I'm sorry, Kyler. I'm sorry kung gano'n ang naging behavior ng mga fans ko dati. Lalo na yung mga toxic fans. Wala eh. Ayaw nilang magpaawat. Ayaw nilang makinig sa akin. Ang lagi nilang dahilan, ayaw daw nila akong bumagsak para... Ayaw kang bumagsak kaya maninira sila ng iba para lang umangat ka? At pumapayag ka naman na gano'n ang ginagawa nila. Kyler, huminahon ka muna, please. Paano ko hihinahon? O kakalma kung maling-mali na ang pinagagawa ng mga fans mo? Sa ibang gustong sumikat tulad mo. Masyadong madamat ang mga fans mo, Miss Jam. Okay, makinig ka sa akin. Hindi ako pabor sa mga ginagawa nila. Pero kahit bawalan ko sila, ayaw nilang magpabawal sa akin. But you need to discipline them. Hindi nilang palaging ganito, Miss Jam. I know, but how? Sabihin mo sa kanila na kung hindi sila hihinto, mas mabuti na lang na huwag ka na nilang suportahan. What? No! Ayoko mawala ng supporter. Ano ba naman yan? Ang kitid naman ng pangunawa nyo eh.
Ganito kasi yun. Hindi ba magpo-post kayo na against kayo sa mga pinagagagawa nila? Now tell them why. Hindi matatapos ang toxicity na yan kung hindi mo sila dediretsuin eh. Kahit na magalit sila. Alam mo naman na tama ka at mali sila. Paliwanag ni Kyler. Napangiti na lamang si Jam. Thank you ah. Tsaka, sorry rin sa nangyari sa ate mo. And dahil sa kapabayaan ko sa mga fans ko, nadamay ang karir ng ate mo. Pasensya na talaga sa mga nagawa nila ha. Hayaan mo. Babawi ako sa ate mo. Sisiguraduhin kong malilinis ang pangalan niya sa paningin ng mga tao. Talaga? Talaga, Miss Jam? Oo naman. Kasi sobrang swerte niya at nagkaroon siya ng kapatid na gaya mo na kayang gawin ng lahat. Nabigyan lang ng pagkakapantay ang nangyari sa kanya at sa karir niya noon. Kaya proud ako kasi nakilala kita bilang gay personal assistant ko. Ako nga pong sobrang pinagpalat, nakilala ko po ang tunay niyong pagkatao. Totoo naman po pala na sobrang bait niyo. Binigyan niyo pa po ako ng kondo. Pinagamit niyo po sa akin yung sasakyan niyo nang walang pag-alinlangan. Kasi lahat naman tayo deserve ng biyaya eh. Basta maging mabuti ka lang sa kapwa. Bibiyayaan at bibiyayaan ka ng biyaya. So, ano po ang balak niyong ngayong alam niyo na yung talagang pakay ko? Wala naman. Wala rin akong balak na alisan ka sa trabaho mo ngayon. Kasi maaasahan ka naman at mapagkakatiwalaan. Eh paano po yung pagsisinungaling ko? Nagpaliwanag ka naman, hindi ba? At naiintindihan ko naman ang side mo, kaya mo nagawa yun. Kaya wala kang dapat ikabahala. Napangiti na lamang si Kyler sa sinabi ng kanyang amo. Ang bait-bait niyo po talaga. Miss Jam, kahit na nalaman niyo na yun naging plano ko noon, tinatanggap niyo pa rin po ako. Maraming salamat po ah. Wala yun. So, okay na tayo dun ah. Tunay ka lalaki at hindi ka bading. Opo, Miss Jam. So, tara na. Panahon na para naman magliwaliw. Ang daming araw kasi na sobrang busy natin eh. Lalong-lalo na ako, kailangan ko mag-relax. Kaya nga po eh. Teka lang po ah. Ianda ko lang po yung mga dadalin ko. Sige. Hihintay na lang kita sa kotse sa parking lot, okay? Ngumiti si Kyler bago ito tumugon. Noted, Miss Jam. Thank you. You're welcome, my cute assistant. Ani Jam sabay alis ng kondo ni Kyler. Nang dahil sa narinig, hindi napansin ni Kyler na namumula na pala ang kanyang mga pisngi at nakingiti pa habang sinusundan niya ng tingin palabas si Jam. Napakurap-kurap na lamang siya para gisingin ang kanyang sarili sa realidad. Sinampal niya ang sarili niyang muka. Kyler, umayos ka. Hindi ka naman dapat kinikilig. Simpleng compliment lang niya. Nagiging kamatis ka agad. Ano ba? Umayos ka, Kyler. Di pwedeng maging ganyan ka. Personal assistant ka lang niya. Bakit kung papatol siya sa gaya mo? Ay, singhal ni Kyler saka pinakalma ang kanyang sarili. Nang may masmasan na si Kyler, agad na niyang inianda ang lahat ng dadalhin niya ng mabilisan lamang. Nang makapagayos na siya, agad na siyang lumabas ng kondo. Pumunta siya ng parking lot at nakita niya si Jam na kasama si Rain. Agad na lumapit si Kyler kina Rain. Nagulat si Rain na makita si Kyler na ang galaw ay panglalaki na. Kyla, ikaw ba yan? Pungad na tanong ni Rain habang kitang-kita pa rin sa kanyang mukha ang pagkagulat. Mahinang natawa si Jam nang dahil sa naging reaksyon ni Rain. Hindi na siya si Kyla ngayon. Yes, Kyler. Hindi rin niya kailangan pang magpanggap. Mas bagay niyang maging personal assistant ko na may kanyang kilos at pangangatawan. Malamang magkaiba ang gusto namin. Hindi niya kailangan pang magpanggap na gusto ng talong. Hindi na ang totoo ay ang tunay niyang gusto ay peche. Tama, Kyler? Napangisi si Kyler at tumingin sa gawin ni Jam. Yes, Miss Jam. Napakurap-kurap na lamang si Raynan dahil sa napansin niya kay Kyler at Jam. Bakit ang lalagkit ang tingin niyo dyan, madam? Wait, huwag mo sabihin kayo na. Magugulat ang buong mundo kapag nalaman nila.
Nitong si Rain. Napatingin ang dalawa kay Rain. Kumunot ang noo ni Jam. Pinagsasasabi mo, be. Well, crush ko naman talaga si Kyler eh. Kahit noong bago pa lang siyang maging Kyler talaga. I mean, noong isa pa lang siyang Kyla, wala eh. Ang pogi niya kasi tapos ang ganda niya kapag naka-makeup siya. Ngayon na napatunayan niyang hindi siya bading. Wala lang masama na magka-crush ako sa kanya. Lakas loob na pag-aamin ni Jam, sabay halokip-kip. Isang araw habang naglalakad si Kyler, hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang kagandahan ni Jam. Kaya't napatingin siya. Boyfriend ka ba? Tanong ni Rain kay Kyler. Baka gusto mo pa si Madam Jam. Sagot ni Kyler na may halong biro. Mas gusto ko pa si Miss Jam kaysa sa'yo. Natawa si Rain habang si Jam naman ay natutuwang pinagmamasdan ng kanilang pag-aaway. Habang sumasakay sila sa kotse, nagpatuloy ang kanilang palitan ng mga biro. Maghanap tayo ng pogi sa beach? Sigaw ni Rain sabay kumpas ng buhok. Tama na, Rain. Sabi ni Kyler ngunit hindi napigilan ng tumawa. Natawa rin si Jam ngunit may lihim na pagnanasa kay Kyler na hindi niya kayang itago. Sa biyahe, nagsimulang mag-isip si Kyler. Iniisip ang nararamdaman niya kay Jam. Hindi ko alam kung crush ko lang siya o higit pa. Masakit man. Gusto ko na siyang aminin. Sabi niya sa sarili. Si Jam naman nag-aalangan. Nagtataka kung anong nararamdaman niya kay Kyler. Pagdating nila sa beach, naglakad si Jam sa dalampasigan habang pinagmamasdan ng paglubog ng araw. Dumating si Kyler at nagsabi, maganda ka pa kaysa sa sunset. Huwag ka nga, sagot ni Jam. Pero naramdaman niyang totoo ang sinabi ni Kyler. Tumitibok ang kanyang puso ng malakas. Bilang sagot kay Kyler, sinabi ni Jam, tara, maghanap tayo ng pagkain. Ngunit si Kyler ay may ibang plano. Gusto ko lang makausap ka. Sabi niya kay Jam na labis na naguguluhan. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko, Miss Jam. Pero gusto kong malaman kung paano kita nararamdaman. Sa halakhak at mga biro, nagdesisyon si Jam na magbigay daan kay Kyler. Sige, isang halik lang. Sabi ni Jam, pagdampi ng kanilang mga labi, naramdaman ni Jam ang mga butterflies sa tiyan. At si Kyler ay hindi rin nakaligtas sa pagkakaramdam ng kakaibang saya. Matapos ang halik, sinabi ni Kyler, di ko kayang itago, Jam. Nahulog na ako para sa'yo. Paintulutan mo ba akong ligawan ka? Ang mga salitang iyon ay nagbigay liwanag sa dilim ng isip ni Jam. Naniniwala ako sa'yo, Kyler. Hahayaan ko na mapuno ang puso ko ng pagmamahal mo. Sagot niya, sabay yakap kay Kyler. At doon nagsimula ang kanilang pag-iibigan. Magkasama sila sa bawat araw. Naglalakbay at dumaan sa mga pagsubok. Ngunit sa kabila ng lahat, patuloy silang nagmamahalan. Mahal na mahal kita, Kyler. Sabi ni Jam habang kumakain sila ng lunch at si Kyler naman ay tumatawa. Wala akong pakialam. Basta masaya ka. Wika niya, sabay pakita ng pagmamahal kay Jam. Tumagal na ang ilang taon ang kanilang relasyon ng gano'n ang trato nila sa isa't isa. Minsan ay nagiging aso't pusa pero lagi naghahanap ng paraan para magkaayos silang dalawa. Dahil para sa kanila ay hindi kailanman magsasawa ang dalawang nagmamahalan ng buo kung alang magpatawad at umako sa pagkakamali ng bawat isa. Kaya magkaroon man ng hindi pagkakaunawaan ng dalawa, nagiging maayos pa rin sila. Wakas!